Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Ngayon, himay natin ang isa sa pinakamalalaking kwentong pinakintab ng pandaigdigang media nitong mga nakaraang taon, ang sinasabing matibay na pagsasanib puwersa ng China at Iran. Kapag tiningnan mo mula sa malayo, parang astig pakinggan. Parang may bagong magkapit-bisig na handang sumalungat sa mga makapangyarihang bansa sa kanluran. Parang dalawang veteranong manlalaro na nagsanib para guluhin ang buong palaro. Pero kapag nilapitan mo, kapag tinanggal mo ang magarang balot, kapag sinundan mo ang galaw ng langis, salapi, pamumuhunan at kapangyarihan, ang makikita mo ay hindi isang pantay na samahan. Ang totoo, hindi ito samahang magkaibigan na nagmamalasakitan. Isa itong mabagsik na kasunduan ng pangangailangan at sa larong ito, malinaw na mas malaki ang hawak ng isang panig kaysa sa kabila. Sa madaling sabi, ang Iran ay parang negosyanteng kinapo sa hininga dahil sa sunod-sunod na dagok. Binara ang pinto, sinarhan ng mga bangko, inalisan ng mga kasosyo, tinakot ang mga mamimili at binantayan ang bawat galaw ng kalakal. Samantalang ang China naman ay parang mamimiling sobrang talino sa tawaran. Hindi siya darating para umiyak kasama mo. Darating siya para tingnan kung gaano ka kadesperado, tapos dun siya maglalatag ng presyo. Hindi ito kwento ng magkakampi tayo laban sa mundo. Mas tamang sabihin ito ay kwento ng isang bansang naghahanap ng malulusutan at ng isang bansang marunong sumingit sa butas para kumita ng malaki. Para maintindihan ito, doon tayo sa pinakasentro ng usapan, langis. Para sa Iran, ang langis ay hindi lang basta likas na yaman. Iyan ang ugat ng paghinga ng kabuhayan nito. Iyan ang pangunahing pinanggagalingan ng salaping dayuhan. Iyan ang bumubuhay sa budget ng pamahalaan. Iyan ang nagsisilbing salbabida kapag lumalalim ang kakulangan sa pondo. Kaya nang bumigat ang mga parusa mula sa labas para bang biglang nilagyan ng kandado ang pangunahing tindahan ng Iran. Ang dating malayang labasan ng langis, naging pasikot-sikot. Ang dating lantad na bentahan, naging taguan. Ang dating malalaking kasosyo, isa-isang umurong. Sa ganyang kalagayan, ang China ang naging pinakamahalagang mamimili, pero wag nating lagyan ng malambot na musika ang tagpong yan. Hindi ito tagapagligtas na dumating na may dalang awa. Hindi. Dumating ito na may dalang kwenta. Ang kwenta ng China ay simple. Kung ikaw ay gipit, babaratin kita. Ganoon kasimple. Hindi ibinebenta ng Iran ang langis nito sa presyong kasing daas ng karaniwang halaga sa pandaigdigang pamilihan. Madalas, binabaan iyan ng malaki. Minsan, ang pagitan ay sapat para masabi mong hindi na iyan diskwento kundi halos pasalamat ka may bumibili pa. Para sa China, napakalaking pakinabang nito. Nakakakuha siya ng murang supply para sa napakalaking makinang pangkabuhayan niya. Para sa Iran, oo, may pumapasok na salapi, pero hindi iyon ang buong halagang dapat sana'y kinikita niya. Para itong may tanim kang mangga, ikaw ang nag-alaga, ikaw ang nagbuhos ng pawis, tapos dahil gipit ka, ibebenta mo ng palugi. Ang masaklap, hindi ito minsanang bentahan. Paulit-ulit ito. Araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, kaya ang nawawala sa Iran ay hindi barya. Bundok ng kita ang nawawala. Dito pumapasok ang isa pang malaking alamat na gustong-gustong ikwento ng marami, ang pag-iwas sa salaping Amerikano. Sa papel, maganda itong pakinggan. Dalawang bansang parehong may dahilan para umiwas sa hawak ng pananalaping kanluranin. Kaya sa isip ng marami, baka gumawa sila ng sariling daan ng bayaran, baka gumamit ng sariling salapi, baka tuluyan nilang tablahin ang lumang kaayusan. Pero sa tunay na buhay, hindi ganyan kasimple ang pera. Lalo na kung malalaki ang bilang at napakaraming matang nakabantay. Kahit gusto ng China na bumili, hindi ibig sabihin yan ay lahat ng bangko roon ay handang sumugal. Ang malalaking bangko ng China ay malalim ang ugnayan sa pandaigdigang daigdig ng salapi. Marami silang hawak na ari-arian, maraming ugnayan, maraming galaw na nakasabit sa sistemang ayaw nilang mawala. Kaya ang isip nila, bakit namin isasapalaran ang buong bakuran para sa isang transaksyong pwedeng magdala ng napakalaking kaparusahan? Kaya anong nangyayari? Imbes na dumaan sa malinaw at tuwid na lagusan, napupunta ang bayaran sa mga paikot na daan. Mas maliliit na bangko. Mas masalimuot na ayos, mga kumpanyang pantabing.
Mga kasunduang hindi diretsyo. Mga lagusang hindi komportable pero ginagamit dahil wala ng ibang daan. At kapag ang pera ay dumadaan sa sobrang daming liko, tumataas ang gastos, bumabagal ang galaw, at mas lumalaki ang pagkakataong may kumita sa gitna habang ang Iran ang naiipit sa dulo. Kaya kahit may benta, hindi ibig sabihin yan ay maluwag ang daloy ng salapi. Para itong may kinita ka nga, pero nasa isang pitakang hindi mo mabuksan kahit sa iyo nakapangalan. Ang dating pangako ng kalayaan sa pagbabayaran na uuwi sa masikip na paikot-ikot na kwarto kung saan ang China pa rin ang may hawak sa ilaw. Siyempre marami ring nabighani sa malaking bilang na matagal nang umiikot sa usapan. Daan-daang bilyong dolyar na di umano'y ilalagak sa Iran sa loob ng napakahabang panahon. Sa pandinig ng marami, tunog Himalayan. Parang isang malaking timba ng tubig para sa lupang tuyot. Parang isang higanteng tulay para sa bansang maraming sira at kakulangan. Pero kapag tinanong mo ang tunay na tanong, nasaan na ang salaping iyan? Gaano karami ang tunay na pumasok? Gaano karaming proyekto ang tumakbo sa sukat na ipinangako? Doon na nagsisimulang kumamot ng ulo ang kwento dahil ang pagitan ng pangako at ng tunay na pagdating ng puhunan ay napakalaki. Sa madaling sabi, mas maingay ang anunsyo kaysa sa tunay na buhos ng salapi. Bakit? Dahil marunong ding matakot ang namumuhunan. Lalo na kung napakalaki ng ilalagay niya, ang Iran ay may mabigat na panganib. Hindi lang ito usapin ng panlabas na parusa. May usapin din ng loob. Mataas na pagtaas ng presyo, kawalang katiyakan, malalim na pakikialam ng Estado, mga tuntuning pwedeng magbago at mga proyektong pwedeng maipit. Ang malalaking kumpanya ng China ay hindi naman romantiko. Hindi iyan umiibig sa bandila. Umiibig iyan sa tubo at sa katiyakan. Kaya kung sa tingin nila ang isang proyekto ay pwedeng maipit, magtagal o mabitin, hindi sila basta-basta lulundag. Kaya ang malalaking bilang na ipinagyabang noon ay parang banderang ipinampamaypay sa entablado. Magandang tingnan pero hindi ibig sabihin yan na may todo kayang lakas sa likod nito. Dito mas lalong lumilinaw ang tunay na timbang ng relasyon. Ang Iran ay higit na nangangailangan sa China kaysa sa pangangailangan ng China sa Iran. At iyan ang ugat ng hindi pagkakapantay. Isipin mo ang siso sa palaruan. Sa isang dulo, nariyan ang isang bansang may napakalawak na saklaw ng kabuhayan, maraming kasosyong bansa, maraming pinanggagalingan ng likas na yaman, maraming mapagpipilian. Sa kabilang dulo, nariyan ang bansang mas limitado ang lagusan, mas kaunti ang kausap, mas kapos ang opsyon. Kapag ganyan ang ayos, sino ang madaling magdikta? Siyempre, iyong hindi nakasandal ang buong buhay sa isang pinto. Iyan ang pwesto ng China. Para sa Iran, ang China ay isa sa pinakamahalagang haligi ng kalakalan. Para sa China, ang Iran ay mahalaga, oo, pero hindi siya iisang haliging babagsak ang buong bahay kapag nawala. Marami pang ibang mapagkukunan ng enerhiya ang China. May iba pang mga bansang pwedeng lapitan. May iba pang mga lagusan ng supply. Kaya kung magkaroon ng aberya sa isang dulo, hindi ibig sabihin yan ay matitigil ang buong makina. Ang masakit para sa Iran, alam ito ng China. At kapag alam ng isang mamimili na mas kailangan mo siya kaysa kailangan kanya, hindi siya nahihiyang tumawad hanggang buto. Kapag pinag-usapan ang presyuhan ng langis, mas lalong kita ang tindi ng pakinabang ng China. Sa karaniwang pamilihan, may mga batayang sinusundan sa pagtansya ng halaga. Pero ang langis ng Iran dahil sa panganib at mga parusa ay napupunta sa isang uri ng kulay-abong kalakalan. Doon hindi na lang usapin ang supply at pangangailangan ang presyo. Usapin din niyon ng takot, pagtatago at panganib. Kaya ang mamimili na handang sumalo ay may kapangyarihang magdikta ng malalim na bawas. Kung milyon-milyong bariles ang pinag-uusapan, bawat bawas sa bawat bariles ay nagiging napakalaking tipid para sa China. Parang sa bawat truck na dumarating, may libreng bonus na napakalaki. At ang bonus na iyan ay paulit-ulit. Pero hindi doon nagtatapos ang galing ng ayos na ito para sa China. Hindi laging purong salapi ang balik. May mga pagkakataong ang kabayaran ay naiugnay sa pagbili ng Iran ng mga kalakal, kagamitan at serbisyong mula rin sa China. Kaya isipin mo ang nangyayari, bumili ang China ng murang langis, tapos ang salaping kabayaran ay umiikot din pabalik sa mga kumpanya at pabrika ng China. Parang namili ka ng isda sa palengke,
Pero ang sukli mo ay pwede mo lang gastusin sa tindahan din ang nagbenta sa iyo. Ang husay, hindi ba? Para sa China, 2 beses ang pakinabang. Para sa Iran, 2 beses din ang pagkakasakal. At paano nga ba na ipapasok ang napakaraming langis kung napakaraming mata ang nakabantay sa dagat? Dito pumapasok ang tila pelikulang taguan sa karagatan. May mga barkong luma, may mga bandilang papalit-palit, may mga pangalang biglang nag-iiba, may mga kumpanyang tila usok na hirap hawakan. May mga barkong biglang nawawala sa tingin, parang batang may atraso na nagtago sa likod ng pinto. May paglilipat ng karga sa gitna ng dagat. May paghahalo ng langis para magmukhang iba ang pinagmulan. May pagpapalit ng kwento bago dumaong sa pantalan. Ang buong sistemang ito ay hindi libre. May dagdag na bayarin, dagdag na panganib, dagdag na patong, dagdag na abala. At sa huli, sino ang kadalasang sumasalo sa kabawasan? Ang Iran pa rin. Para lang mapanatili ang daloy, kailangan niyang lunukin ang maraming lugi na hindi sana umiiral kung normal ang kaniyang kalagayan. Ang nakakatuwa at nakakalungkot dito, hindi naman ang pinakamalalaking kumpanya ng langis ng China ang laging nasa unahan ng pagsalo. Bakit? Dahil ang malalaking korporasyon, mas maraming dapat pangalagaan. Ayaw nilang maharap sa matinding kaparusahan. Kaya madalas, ang sumasalo ay ang mas maliliit na manlilinis ng langis, iyong hindi gaanong lantad sa pandaigdigang larangan ng salapi. Para silang maliliit na lutuan sa gilid na marunong magluto ng murang sangkap na hindi gustong hawakan ng malalaking restaurant. Sila ang tumatanggap ng malaking bahagi ng murang langis, pinoproseso iyon at ibinubuhos sa malawak na pangangailangan sa loob ng China. Ang ganda ng pagkakaayos mula sa pananaw ng China. Nakakakuha siya ng murang supply, naiiwasan ng malalaking pangalan niya ang direktang init at buo pa rin ang pakinabang ng mas malaking kabuhayan. Samantala, habang palabas ang langis, papasok naman sa Iran ang isa pang problema, ang pagkapudpud ng sarili niyang kaayusan sa loob. Maraming bahagi ng infrastruktura ng enerhiya nito ang luma na, kulang sa bagong teknolohiya, kulang sa sapat na pag-aayos at hirap makahabol sa pangangailangan. Ang mga balon, pasilidad at mga daanan ng supply ay nangangailangan ng malaking pondo at bagong kasanayan. Dito umasa ang Iran na baka pumasok ang China bilang tunay na katuwang sa pagpapatibay at pagpapaunlad. Pero ang nangyari, mas mabilis ang pangako kaysa sa pagsasakatuparan. Maraming usapan, maraming papel, maraming ngiti sa kamera, pero sa tunay na pag-usad ng malalaking proyektong magpapalakas sa pundasyon ng Iran, hindi iyon kasinlakas ng inaasahan. Bakit nga naman mamumuhunan ng todo ang China? Kung pwede naman siyang bumili ng murang langis nang hindi na niya kailangang iligtas ang buong estruktura ng kabilang panig. Iyan ang malamig na lohika. Kung hawak mo na ang pinakamahalagang pakinabang, bakit mo pa aakuin ang pinakamabibigat na panganib? Hindi tanga ang China, hindi rin siya kawang gawa. Kaya ang nangyari, marami sa mga usapan, sa pagpapatayo at pagsasaayos ay nanatiling mabagal, maingat o kulang sa tunay na bigat. Sa paningin ng Iran, ito ay pagkabigo sa inaasahang malalim na pagtutulungan. Sa paningin ng China, ito ay simpleng pag-iingat. At sa paningin ng karaniwang tao, mukha itong pinangakuan ng mansyon pero banig pa rin ang tulugan. Gayunman, hindi ibig sabihin yan na wala talagang pakialam ang China sa Iran. May pakialam, pero hindi sa paraang gustong isipin ng romantikong imahinasyon. Mahalaga ang Iran sa heograpiya. Nasa pwesto itong maaaring magsilbing mahalagang dugtungan ng mga rutang pangkalakalan, pangkargamento at pangugnayang panrehiyon. Kung titingnan sa malaking mapa, hindi lang langis ang nakikita ng China. Nakikita niya ang lokasyon, nakikita niya ang mga daanang maaaring magpalawak sa kanyang saklaw. Nakikita niya ang mga pwedeng gamiting lagusan para sa sarili niyang malayo ang plano. Pero pansinin ang mahalagang bahagi, pumipili ang China. Hindi niya basta-basta binubuhusan ang buong kabuhayan ng Iran para gumanda ang buhay nito sa kabuuan. Ang mas gusto niya ay yaong mga bahaging may tuwirang saysay sa sarili niyang galaw. Yaong mga pasilidad, daanan, at pook na pwedeng maging piraso ng sarili niyang malaking palaisipan. Kaya ang tanong ay hindi paano uunlad ang Iran. Ang mas tamang tanong ay anong parte ng Iran ang may pakinabang sa mas malawak na diskarte ng China.
May isa pang napakahalagang dahilan kung bakit mahalaga ang Iran sa mata ng China politika sa daigdig. Para sa China, kapaki-pakinabang ang pagkakaroon ng Iran na sapat ang lakas para hindi gumuho pero hindi sapat ang lakas para tumayo ng lubos na malaya. Bakit? Dahil habang patuloy na abala ang mga kalaban ng Iran sa kanya, may bahagi ng pansin, lakas at panahon ng kanluran na hindi ganap na nakatutok sa silangan. Sa ganitong paraan, ang pagpapanatili sa Iran bilang may kakayahang manatiling buhay ay may halaga sa mas malaking bangayan ng mga makapangyarihang bansa. Hindi kailangan ng China na makisabak ng lantaran sa bawat tensyon. Minsan, sapat na ang pagpapanatili sa daloy ng kalakalan. Sapat na ang tahimik na pagsalo sa langis. Sapat na ang pagpapakita na may malakas na mamimiling handang bumuhay sa isang bansang sinusubukang pigain ng iba. Pero wag din nating kalimutan ang masakit na katotohanan para sa Iran. Hindi siya ang tanging mahalaga sa gitnang silangan para sa China. Malakas din ang ugnayan ng China sa ibang mga bansang hindi kasundo ng Iran, lalo na sa mga pangunahing bansang nagluluwas din ng langis. Ibig sabihin, hindi umiikot ang patakaran ng China sa katapatan sa isang panig. Umiikot ito sa pakinabang. Kaya kayang makipagkamay ng China sa Iran at kasabay nito panatilihin at palawakin ang ugnayan niya sa mga karibal ng Iran. Kung ikaw ay Iran at umaasa kang ikaw ang natatanging matalik na kasama, medyo mapapangiwi ka ron. Dahil ang totoo, isa ka lang sa mga mahalagang pyesa, pero hindi ka ang iisang puso ng laro. Sa dula ng China, maraming artista sa entablado at bawat isa ay sinusukat ayon sa pakinabang. May isa pang bagay na matagal nang hinahangad ng Iran mula sa ganitong ugnayan, bagong teknolohiya. Natural lang iyon. Kapag matagal kang napag-iiwanan, gusto mong makahabol. Gusto mong magkaroon ng bagong kagamitan, bagong sistema, bagong kakayahan. Umaasa ang Iran na ang mas malapit na ugnayan sa China ay magdadala hindi lang ng mga tapos ng kagamitan, kundi ng tunay na pag-angat ng sarili nitong kakayahan. Pero dito rin lumilitaw ang hangganan ng malasakit ng China. Ang isang bansang mahusay sa paggawa at teknolohiya ay hindi basta-bastang ibinibigay ang pinakaubod ng kaalaman nito kung wala itong tiyak at malalim na pakinabang. Mas madali para sa kanya ang magbenta ng tapos ng kagamitan kaysa magtayo ng kakompetensiyang pwedeng lumakas sa hinaharap. Kaya sa halip na ganap na paglipat ng kaalaman, ang mas karaniwang nangyayari ay pagpasok ng mga tapos ng produkto at sistemang nagpapatibay sa pagdepende ng Iran sa mga gawang Chino. At kapag umabot na roon, lalong sumisikip ang ikot. Hindi lang enerhiya ang pinagmumulan ng pagdepende, pati mga gamit, makina at ilang bahagi ng kaayusang pang-ugnayan ay nasasandig sa iisang pinanggagalingan. Kapag ganyan, mas humihina ang kakayahan ng isang bansa na mamili ng malaya at magtayo ng sarili niyang matibay na gulugod para itong taong palaging nanghihiram. Habang tumatagal, hindi lang bulsa ang nakatali, pati pa siya at galaw. Malaki rin ang epekto ng mga parusang pangalawa mula sa Estados Unidos sa buong larawan. Maraming nag-aakala na dahil napakalaki ng China, kaya niyang baliwalain na lang ang anumang banta. Pero sa tunay na daigdig ng salapi, hindi pwedeng puro yabang. Ang mga malalaking bangko at korporasyon ng China ay may napakaraming ugnayang dapat pangalagaan. Kapag binunggo nila ang matitinding parusa, pwede silang mawalan ng daan sa malalaking pamilihan ng salapi, maputulan ng ilang mahalagang linya at mapatawan ng bigat na ayaw nilang pasanin. Kaya ang ginagawa nila, maingat silang sumasayaw sa gilid. Gusto nilang makinabang, pero ayaw nilang madulas. At sa ganong sayaw, laging ang Iran ang nakapwesto sa mas mapanganib na bahagi ng entablado. Kapag hirap ang normal na bayaran, babalik ang kalakalan sa mas lumang paraan. Dito pumapasok ang palitang kalakal, ang mga pondong nakatenga sa mga takdang gamit at ang mga bayarang hindi mo pwedeng ilipat saan mo gusto. Sa maraming pagkakataon, ang perang kinita ng Iran mula sa naibentang langis ay hindi lubos na malayang magamit. Sa halip na pipilitang umikot iyon sa pagbili ng mga kalakal mula rin sa China. Ibig sabihin, hindi malaya ang Iran na sabihin, dito ko gustong bumili dahil ito ang pinakamahusay. Madalas ang nangyayari ay, dito lang ako pwedeng bumili dahil dito lang ako pinapayagan. At kapag ganyan, ang mamimili ay nawawalan ng kalayaan. Ang nagbebenta ay nagkakaroon ng tiyak na pamilihan at ang timbangan ay lalong tumitilapon palayo sa patas na ugnayan. Ano ang bunga nito?
sa loob ng Iran. Hindi maganda. Kahit pa may ilang bilang na nagpapakitang may pumapasok na kita mula sa langis, hindi ibig sabihin yan na malusog ang kabuhayan. Ang kalidad ng paghinga ng kabuhayan ang mahalaga, hindi lang ang tunog. Kung ang kita ay hindi nagiging malakas na pamumuhunan sa mga pundasyon ng produksyon, kung ang pagtaas ng presyo ay patuloy, kung ang sariling salapi ay nanghihina, kung ang mga lokal na negosyo ay nahihirapan, hindi mo pwedeng tawaging tunay na paggaling iyon. At mas masakit pa, ang mga lokal na tagagawa sa Iran ay naiipit sa dalawang pader. Una, hirap silang makakuha ng puhunan, makabagong kagamitan at malayang daan sa pandaigdigang kalakalan. Ikalawa, nilalamon sila ng mga murang kalakal na pumapasok mula sa China. Kaya ang nangyayari, pati sa sarili nilang bakuran, nahihirapan silang manalo. Kapag sinabayan mo pa ito ng kawalan ng sapat na malalim at malawak na pamumuhunan para buhayin muli ang sariling kakayahan ng bansa, makikita mong ang modelong ito ay hindi daan tungo sa matatag na pag-unlad. Ito ay daan tungo sa patuloy na pag-asa sa isang malakas na mamimili. At ang sinumang bansang iisa lang ang pinaguhugutan ng hininga, laging nasa panganib. Parang may isang tubo kang ginagamit sa paghinga. Habang bukas ang tubo, ayos ka. Pero kapag pinisil iyan ng may hawak, yari ka. Sa pananaw ng China, napakalinaw ng larawang ito. Hindi niya kailangang umasa ng todo sa Iran. Bahagi lang ito ng mas malawak na plano sa pagtiyak ng sapat na enerhiya. Bumibili ang China sa iba't ibang lugar. Nagpapalawak siya ng pinanggagalingan. Ayaw niyang maipit sa iisang bukal. Kaya ang langis ng Iran ay mahalaga bilang murang dagdag, bilang pantulong na supply, bilang paraan para ibaba ang kabuuang gastos, pero hindi bilang iisang haliging babagsak ang buong kabuhayan kapag nawala. Sa madaling salita, para sa Iran, ang pagbebenta sa China ay usapin ng buhay at kabuhayan. Para sa China, ang pagbili sa Iran ay usapin ng diskarte at dagdag na pakinabang. Malaki ang pagitan ng dalawang iyan. Ngayon, isipin natin ang isang mahalagang tanong. Ano kaya ang mangyayari kung biglang gumaan ang kalagayan ng Iran sa daigdig? Halimbawa, kung lumiit ang mga parusa, kung bumukas muli ang mga pinto, kung malaya ulit itong makipagkalakalan at makipagtransaksyon sa mas maraming bansa, magiging ganito pa rin kaya katindi ang kapit ng China? Malamang hindi. Dahil kapag nagkaroon ng mas maraming pagpipilian ang Iran, natural na hahanapin nito ang mas magagandang tuntunin, mas malinaw na bayaran, mas mataas na presyo sa langis, mas makatarungang kasunduan, at mas maraming mapagpipiliang kasosyo. At alam yan ng Sina, kaya sa isang banda, naiintindihan niya na ang napakalakas niyang pwesto ngayon ay hindi bunga ng espesyal na pag-ibig. Bunga ito ng pagkakakulong ng kabilang panig. At kapag ang isang ugnayan ay nakasandal sa pagkakakulong ng isa, alam mong hindi iyan matatag na pagkakaibigan. Iyan ay pakinabang na tumubo dahil may isang walang mapuntahan. Kaya kapag pinagsama-sama natin ang lahat, malinaw ang larawan. Ang tinatawag na matibay na malawakang pagsasanib ng China at Iran ay hindi isang romantikong kwento ng pagtutulungan ng dalawang bansang magkapantay. Isa itong mahigpit, malamig, at tusong ugnayan kung saan ang isang panig ay nakikinabang ng husto sa kahinaan ng kabila. Ang China ay nakakakuha ng murang langis, mas murang gastos sa sariling kabuhayan, tiyak na pamilihan para sa sarili niyang mga kalakal, dagdag na puwang sa malaking larong pampolitika sa daigdig. At lahat ng iyan nang hindi niya kailangang akuin ang buong bigat ng panganib. Samantalang ang Iran ay nakakakuha ng sapat na hininga para hindi agad bumigay, pero kapalit niyon ay mas murang bentahan ng likas na yaman, pagkasakal sa bayaran, kawalan ng sapat na malalim na pamumuhunan, paghina ng sariling kakayahang pang-industriya, at lalong pagdepende sa iisang makapangyarihang kasama. Sa huli, ito ang leksyon na hindi lang para sa Iran. Kapag ang isang bansa ay labis na napapalayas sa pandaigdigang larangan, kapag lumiit ng lumiit ang mga pinto nito, kapag napilitan itong kumapit sa iisang malakas na kamay, madalas hindi iyon pagligtas. Madalas, iyon ay paglipat lamang mula sa isang uri ng pagkakaipit tungo sa isa pa. At sa daigdig ng kapangyarihan, bihira ang tunay na libreng tulong. Kadalasan may resibo, minsan mahaba, minsan nakatago, minsan nakaayos na parang regalo. Pero pag binasa mo ng mabuti,
mapapansin mong ang pinakamahal na bahagi ay hindi ang nakasulat, kundi ang hindi mo na kayang piliin matapos mong pumirma. Kaya sa susunod na makarinig tayo ng mga magagarang salita tungkol sa pangmatagalang pakikipagkaisa, malawakang pagtutulungan o bagong haligi ng pandaigdigang kaayusan, huwag agad magpaloko sa kinang ng malalaking salita. Tingnan ang presyo ng langis. Sundan ang daloy ng salapi. Alamin kung sino ang may kalayaang mamili at kung sino ang napipilitang sumunod. Tingnan kung nasaan ang tunay na puhunan at kung nasaan ang pangakong nananatiling papel. Dahil sa huli, doon lumalabas ang katotohanan, hindi sa ngiti sa larawan, hindi sa kamaong nakataas sa entablado, hindi sa malalakas na pahayag na parang handang makipagbanggaan sa buong mundo. Ang katotohanan ay nasa tahimik na bilang, sa mga kontratang hindi ipinapakita ng buo, sa mga barkong naglalaho sa dilim, at sa mga bansang unti-unting nasasanay na mabuhay nang nakaasa sa isang kamay na marunong maningil. At iyan ang totoong mukha ng ugnayan ng China at Iran. Hindi ito kasal ng dalawang pusong iisa ang tibok. Isa itong kasunduang may isang laging humahabol sa hininga at isang laging nakakunot noo habang nagbibilang ng tubo. Habang ang mundo ay abala sa malalaking salita, ang tunay na kwento ay mas payak at mas mabagsik. Ang isang panig ay bumibili ng panahon para mabuhay at ang isang panig naman ay kumikita habang hawak ang relo. Ang tanong na lang ay hanggang kailan kakayanin ng Iran ang ganitong ayos at hanggang kailan mananatiling sulit para sa China ang larong ito. Pero sa ngayon, sa larong ito ng langis, salapi at kapangyarihan, malinaw kung sino ang mas malakas ang tawa pag-uwi. Hindi iyong nagbenta, iyong tumawad.